Alright, so after the snowstorm, ayan, yan na nangyari. So wala akong dadaanan, so wala akong choice kundi i-shovel. Ayan, ang maganda lang ngayon dito ngayon is that 7 o'clock in the morning, mga around 6:30, between 6:30 to 7, sumisikat na yung araw. And ayan na yung mga happy hormones, sunshine, vitamin D. Let's go. Ayan, good morning, cold morning. And hopefully ito na yung last na snowstorm dito sa Manitoba. And wala no choice kundi mag shovel. Ayan, so ito na po. So dapat again, dapat pag may snowstorm, diretso na kaagad. Huwag tatamad-tamad, kailangan mag shovel. So hindi lang ito yung sinavel ko sa bahay namin, syempre kailangan din yung labas. Oh, look at this. So ayan, oh, ganyan po kakapal. So ito yung mula sa bahay namin, dito ko na hininto syempre. Tapos yan, dire-diretso na yun hanggang dun sa dulo. At let's give a path para dito naman makapasok sa gilid. Yan, oh. Tapos dun sa dulo, syempre kakalimutan po ba natin yung dyan. Hey guys, good morning. So it's another good day. It's around 7 o'clock in the morning. And right now, I'm just waiting for the time kasi susundo naman ako kay Aisha sa work niya. Bakit hindi ako masyado nag-upload or bakit hindi ako masyado gumagawa ng mga content? Dati nag-upload tayo every time. But right now, mas importante sa akin ngayon yung pahinga. Mas importante sa amin ngayon yung tulog. Kasi dito sa Canada, ang puhunan mo talaga is yung katawan mo. Ang puhunan mo dito is yung kalusugan mo. Dati kasi 3 oras lang pag nagko-content tayo dati, di ba? Minsan 3, 4 na oras yung tulog. Sir, magandang araw po sa inyo. Ask ko lang kung may kakilala daw ba kayong professional na mag-a-assist at mag-aayos ng permanent resident na nandito sa Manitoba. Subscriber din tayo na tumutulong at nagko-comment. Kung hindi ko masagot yung mga tanong ninyo, katulad na lang ito, i-take advantage nyo si Jojen. Si Jojen, isa to sa mga subscriber na nakapunta rito sa Canada. Na-interview na natin siya. Naging pathway niya is yung student pathway na ang nagpa-PR sa kanila is yung kanyang trabaho sa Maple Leaf. Sabi dito ni Jojen, kung hindi naman daw komplikado yung sitwasyon, kayang-kaya namang i-DIY. Malaki rin ang matitipid. Which is totoo naman kasi sila naman is pumunta rito sila sa Canada as a student. May interview ako sa kanila. Panoorin nyo kasi napaka-inspiring ng story nila. Malaki na yung sahod nila sa Pilipinas, Talagang meron sila ron, pero they decided na makipagsapalaran dito sa Manitoba, sa Canada. And it will inspire you na meron kang magandang buhay or meron kang magandang career sa Pilipinas, they still choose na makipagsapalaran dito sa Canada. So with Jojen naman, isa to sa mga talagang pwede mong pagkatiwalaan sa information, pwede mong pagkatiwalaan sa plano na pwede niyang ma-share sa'yo. Kasi sobrang bilib na bilib ako nung nakilala ko to. So I was about to ask them to have an interview, bakit nila pinili yung Canada, but they choose not to until makuha nila yung kanilang permanent resident dito. So gusto niya, planado, gusto niya, swabe yung pag-meet up namin. And which is for me, you need to take advantage of these people na handang tumulong sa inyo. Take advantage habang nandiyan pa sila na pwedeng magbigay sa inyo ng information. Kasi right now, maraming mga vloggers or maraming mga YouTubers or maraming mga content creators na pwedeng mag-share sa inyo ng mga information. Hindi naman din sila laging available for you na sagutin ka agad yung mga inquiry ninyo. Hanggat nandiyan yung mga subscribers na pwedeng tumulong sa inyo sa mga comment section, take advantage. Kasi ako, ito lang yung time ko right now for this week. Ito yung time ko para makipag-usap sa inyo. Bakit hindi ka active sa meta page mo? Which is, I think, yung Facebook page. So, as much as possible, hindi talaga ako nag-upload ng content sa Facebook. Mangilan-ngilan lang. Pero, most of the time, hindi. Pinaka-active social media ko ngayon is only this page, this channel. Kasi feeling ko mas tahimik ang buhay dito sa YouTube channel. Mas konti yung
mas konti yung mga bashers or mas konti yung mga negative people or mga toxic na tao na they're just checking on you from time to time. Saktuhan lang yung Meta page, saktuhan lang yung Facebook page, pero mostly kapag nag-post ngayon ako ng mga pictures or mga happenings, usually ilalagay ko siya sa Instagram. Pero sa Facebook, limited lang. Madalang ko lang din namang gamitin yung Facebook. Mostly nasa messages lang ako. Mga GC lang, mga group chat lang yung pinagkakaabalahan ko dyan. Pero sa mga susunod na mga araw, susunod na mga linggo, we'll try to make more content na medyo may kabuluhan naman. Sabi ko nga, diba, trip travel dito sa Manitoba. And yun lang muna, dun muna tayo mag-i-stick. Ka na lang, may aksidente dyan. Bumili ng ano, hindi mo pala kasama mga bata. Tulog pa sila. Oo, gusto ko sana bumili ng ano, yung cinnamon roll, yung cinnamon. So, Wesley? Oo, para ako nagkikrave sa cinnamon nila. Sige. Tulog pa naman sila eh. Totoo nga, may boyfriend na talaga si Kapi. Totoo yung sinabi ni Joe. Totoo ba? Oo, totoo. Chinismis mo ba? Hindi ko chinismis. Si Dayan, gumawa siya ng groups. Tapos ngayon, parang nag-iimotera ang lola mo. Sino nag-iimotera? Si Kapi. Bye! See you later, alligator. In a wire butterfly. Bye, Arya! Bye! Bye! See you later, alligator. Right. See you later, alligator. I'll see you later! So, alright. So, Maples Basketball naman, first day ngayon. So, dito tayo magko-cover after after LPAM. So maraming dahilan para hindi ka pumunta dito sa Canada. Maraming dahilan para masabi mong hindi para sa iyo yung Canada. Pero marami rin namang dahilan bakit kami tumatagal dito or bakit may mga Pilipino na tumagal dito sa Canada ng more than 5 years, more than 10 years, and even more than 20 years. So yun yung mga magandang question na pwede kong i-share sa inyo ngayon. Marami rin ako napapanood or marami rin ako nakakapansin sa mga comment section, ibang mga content creator na kesyo ang Canada, puro utang ka daw dito, kesyo ang Canada napakalamig, magtatrabaho ka lang daw dito forevermore. Yung tipong kahit matanda ka na magtatrabaho ka pa rin. Isa rin sa mga dahilan dito is that mataas ang tax, at isa to sa mga pinaka high cost of living. Mataas yung cost of living dito sa Canada. Marami pang dahilan. So katulad namin, 10 years na kami rito sa Canada. Ang isa lang din talaga nagpatatag ng pag-i-stay namin dito is yung mga priority namin. Ano ba talaga yung gusto namin mangyari? Ano ba yung mga gusto namin ma-achieve? We already know how to adapt changes. So yung pagbabago-bago ng klima rito, nasanay na or na-train na tayo niyan sa Pilipinas. Katulad na lang ng mga bagyo, baha, lindol, at kung ano-ano pang mga sakuna, sunog nandiyan dyan sa Pilipinas. Naranasan mo na yan. Mawalan ka ng kuryente ng 3 araw, brown out, yung tubig baha na umaabot ng 7 araw. So alam mo yun, pagtaas ng presyo ng bilihin, pagtaas ng presyo ng pamasahe, pagsabit sa jeep, at kung ano-ano pang mga experience na kahit tayo na-adapt natin yan sa Pilipinas. At siguro yun din yung isang factor kaya tumagal din kami rito sa Canada, is that those changes, itong nandito sa Canada, lamig at kung ano pang
kung ano-ano pang mga changes na nandito na masasabi mo, siguro tayo, mabilis lang tayo mag-adapt sa change. And I think that's the best quality na meron tayong mga Pilipino or mga na-experience natin. Hindi ko nilalahat kasi hindi naman lahat ng tao accepted sa mga changes na yan. So isa siguro yan yung number 1. Number 2 is pumunta kami ni Aisha rito to build a family, to create a family. So siguro ito yung isa sa mga naging priority namin, na talaga namang pagpupunta ka lang dito sa Canada, you don't need to get rich, hindi ka talaga yayaman dito, but for sure makakasurvive yung family na gusto mong buuhin. At yan yung isang priority talaga namin, and there's no other reason why kung bakit namin ginusto rito. At siguro hanggang ngayon we have 3 kids na rin, and that's what there is also reason why that we are keep on moving. And hindi ko na rin siguro nakikita yung sarili ko na kung sakasakaling babalik ako ng Pilipinas, kung ano yung buhay namin dito, marahil hindi namin siya magagawa na nasa Pilipinas. Kasi kung magbaback to zero naman kami sa Pilipinas, mas mahirap sa amin to change the career na kung ano yung meron kami ngayon. And same thing as it goes, kung i-give up pa namin kung ano yung meron kami rito at mag-uumpisa kami ng business sa Pilipinas, medyo mas maninibago at parang going back to zero sa Pilipinas, baka hindi na kami makaahon. Siguro dito papalag-palag pa. If you're going back to zero, kahit papaano, kahit matanda ka na rito, or sabihin mo na lang naging permanent resident ka at age of 40, there are still lots of opportunity na pwede mong mabago. So yan, minsan talagang pinag-uusapan din namin talaga ni Asha from time to time. Kaya siguro din kami tumatagal dito. Kaya siguro tumagal din kami dito sa Canada ng 10 years. It's really because we're not getting any younger anymore. Hindi na yung pwedeng magde-decide ka na change career tayo, ito yung gusto kong gawin, ito yung dapat na mangyari. Ang pinaka importante sa ngayon is really about yung time. Time is everything. Change is always coming. So for us, we need to adapt every changes every time there is a happening or there is a opportunity na pwedeng mangyari. Sa edad natin ngayon, hindi na pwede yung bahala na system hindi na pwede yung strike anywhere, what anything goes comes on, di ba? So lalo na if you're having a kids, so priority is the family, priority is the kids. Sabi nila mataas daw ang tax dito sa Canada. Oo naman, sobrang taas nga rito ng tax Cost of living wise, siguro sa average of 5 family members, most likely average ka $5,000 ang all expenses mo para mabuhay dito. $5,000 all expenses, lahat kasama na, all in. So ikaw gagawa ka ng paraan for you to survive. Mostly yun yung average. Kaya gagawin mo lahat ng dapat mong kailangan gawin. Kailangan mong kumayod ng husto, part-time kung part-time, gagawin mo lahat yan. So for us, talagang sakripisyo yan. I think that's the best word. Kaya tumagal din kami dito ng 10 years, or yung ibang, siguro kaya tumagal yung ibang mga Pilipino na nandito. It's really all about sacrifice. Sacrifice for the future of the well-being of the family. Sacrifice yung pag-alis sa Pilipinas na malayo sa mga kamag-anak at mag-umpisa ng panibagong buhay sa Canada, para na rin siguro sa ikakabuti ng generations, or sabihin na natin future for the kids. Kasi tayo mga Pilipino, siguro ako, marami na rin tayo naranasan sa Pilipinas. When you are growing up as a kid, nakita mo na yung trend. If itutuloy-tuloy mo yung trend na yon na nakita mo at naranasan mo, marahil doon ka lang din mapapaisip, ito rin ba yung gusto mong maipasa sa mga susunod, sa anak mo at sa mga susunod pang generation. Kaya kami sa Canada, hindi naman kami nagsisisi. Kung may best opportunity lang din sa Pilipinas na magbibigay sa atin ng parehas na lifestyle na nandito na meron sa Canada, why not? Bakit pa tayo pupunta rito? Pero dito na tayo This is the life that we choose, and we have to live and grow until yung mga bata is
sila rin yung makaranas, or they're the one who's going to choose their own path. Yan, masyado na ako maraming sinabi. Sana may natutunan kayo, or sana nagkaroon kayo ng input in regards dito sa buhay sa Canada. Peace.